Kung salakayin ng United States ang Greenland sa 0 hour, nabigo ang lahat ng diplomatikong pagtatangka kaya inutusan ng Amerikanong presidente ang pag-atake. Magsasagawa ng malawakang pagsalakay ang United States sa Greenland para kunin ang kontrol ng isla. Bagamat sanay ang militar ng Amerika sa operasyon sa mga tuyong lugar, kakaiba ang hamon na dala ng Greenland. Dahil dito, hindi hukbo ang kalaban, kundi ang Arctic, ang pinakamalaking isla sa mundo. Ang Greenland ay may 836,000 milya kwadrado ng lupa at halos 80% nito ay natatakpan ng Greenland Ice Sheet, ang pangalawang pinakamalaking yelo sa mundo. Dahil sa mahirap na klima at heograpiya, isa ito sa pinaka-hindi matirhang lugar sa mundo at kakaunti lang ang populasyon dito. May 57,000 katao sa Greenland at 20,000 sa kanila ay nakatira sa Nuuk, ang kabisera. Iba ang misyong ito para sa United States dahil madali nilang masakop ang Greenland. Pero ang tanong, kaya ba nilang mapanatili ito kahit isang oras? Imbes na agad bombahin ng nuklear ang Nuuk, maingat nilang pinag-aaralan ang lugar, tinatasa ang opsyon, at pinipili ang tamang kagamitan at taktika para tapusin ito ng ligtas. Kailangan itong tamaan ng mabilis at eksakto, na halos walang pagkakataon ang natitirang bahagi ng mundo na makarik, lalo na ang makialam. Malalaking grupo ng mga aircraft carrier strike ay nabuo na at kasalukuyang naglalayag na patawid ng Atlantiko papuntang Greenland. Nasa deck nila ang mga F-22 at F-35, mga malalakas na fighter jets ng Amerika, laging handang lumipad anumang oras. Nagsisimulang mag-ikot ang mga airborne early warning at sea na eroplano sa itaas, habang ang drone team at patrol plane ay nag-iikot sa dagat, nagbabantay sa mga kahina-hinalang bagay. Kasama nila ang mga cruiser at barkong sumusuporta sa special operations para sa raid, insertion at maruruming gawain na malapitan at lihim. Ilang submarino ang tahimik na dumadaan sa madilim na tubig, libu-libong sundalo ang kasabay ng fleet, at sa puntong ito, hindi na paparating ang pagsalakay. Papunta na ito. Hindi magtatagal na lihim ang ganitong kalaking galaw militar. Mapapansin agad ng mundo ang mga pattern at malalaman ang nangyayari. 1 oras, 30 minuto, kumakalat ang takot. Lalo na sa mga bansa ng NATO Alliance na lahat ay nagkasundo na ipagtanggol ang isa't isa. Ayon sa Article 5 ng North Atlantic Treaty, ang pag-atake sa isang kasaping bansa ay itinuturing na pag-atake sa buong alyansa. Ngunit hindi pa kailanman hinarap ng NATO ang ganitong sitwasyon, kung saan isa sa mga kasaping bansa nito ang sumakop sa isa pang kasapi. Habang nagbubukas ng mabilisan at magulong pag-uusap ang mga pinuno ng mundo at nag-oorganisa ng mga emergency na pagpupulong, naghahanda ang alyansa na harapin ang pinakamalaking pagsubok nito. At anuman ang kanilang maging desisyon, babaguhin nito ang buong kaayusan ng mundo. 2 oras. Palapit ng palapit ang armada ng Amerika sa baybayin ng Greenland sa bawat minutong lumilipas. Habang papalapit ang mga yaman ng Amerika sa kanilang target, pumapasok na sa susunod na yugto ang operasyon. Layunin ng United States na putulin ang komunikasyon ng isla para mabawasan ang banta ng panlabas na panghihimasok, elektronikong digmaan. Ang mga eroplano tulad ng EA-18G Growlers, mga espesyal na bersyon ng fighter attack, 18F Super Hornet, ay lumilipad sa himpapawid na may dalang mga makabagong kagamitan sa elektronikong digmaan upang guluhin ang mga radar at putulin ang komunikasyon. Hindi ito airstrike kundi ilang minutong blackout. Naputol ang komunikasyon sa pagitan ng Nuuk, Greenland at pamahalaan ng Denmark. Sa Copenhagen, dumilim na ang isla. Para masiguradong ligtas ang mga Growler, nagpadala ng fleet ng F-22 at F-35. Napaka-stealth, kidlat ang bilis, at may dalang ilan sa pinaka-advanced na avionics at pinakamakapangyarihang sandata sa buong mundo. Agad kinontrol ng mga jet ang airspace ng Greenland at nagdeklara ng no-fly zone sa buong isla. Kahit magpadala pa ng sarili nilang fighter jets ang mga bansa ng NATO, haharap sila sa matinding pagsubok. Makakalaban nila ang mga bihasang piloto ng Amerika. 3 oras. Sa panahong ito ng pananakop, malaya at kumpiyansa, ang United States kumilos. Alam nilang walang militar ang Greenland at umaasa lang ito sa Denmark at NATO para sa proteksyon. Hindi ito gaya ng mga naunang operasyong militar ng Amerika sa Iraq at Afghanistan. Walang malalaking grupong kalaban o magkakapatong na depensa sa himpapawid na haharapin. Hindi kailangang mag-alala ng mga puwersa ng United States tungkol sa sabayang pambobomba para pahinain ang depensa ng Greenland.
at hindi rin nila kailangang umatake sa malalaking grupo ng sundalo at armor sa lupa. Hindi nila kailangang matakot sa advanced fighter jet mula Greenland na lalaban sa American F-35. Hindi ito magiging matagal na digmaan, lalo na sa simula. Sa simula, kaunti lang ang paglaban, sapat para sa panganib. Kailangan ng United States ang panahong iyon, at pag nagsara na, nagiging okupasyon ang pananakop. Mabilis na nasasakop ang mga layunin, pinangungunahan ng mga veteranong operator at komandante na dati nang gumawa nito at alam nila kung paano ito tatapusin agad. 4 na oras. Kapag nakuha ng mga jet ang air superiority, magpapalipad na ng dagdag na eroplano mula sa aircraft carrier sa Atlantic Ocean. Ang C-17 Globemaster 3S ay lilipad dala ang mga tropa at kagamitan. Daan-daan, at pagkatapos ay libo-libo ang inililipad mula sa mga carrier at inihuhulog direkta sa pinaka-estratehikong lupa ng Greenland. Ang mga prioridad na target ay malinaw. Mga paliparan, transport hubs, ugat na koneksyon ng isla at mga lugar gaya ng Narsarsuaq at Kongarlussuaq ang unang tinatamaan. Sa huli, ang pinakamalaking premyo ay Nuuk, ang kabisera at pangunahing internasyonal na paliparan ng Greenland, kahit kakaunti ang tao at mahina ang depensa rito. Para magtagumpay ang pananakop, kailangan ng mga sundalo at kagamitan gaya ng tangke at armored vehicles. Ngunit mahirap magdala ng mga ito sa Greenland. Kakaunti lang sa Greenland ang ligtas lapagan ng United States kung saan pwede bumaba ang malalaking eroplano at magbaba ng kargamento. Kaya nagiging target ang Kongarlussuaq, Nuuk at mga choke point, hindi lang mga lungsod ang tinatarget ng United States. Naghiwa-hiwalay ang Globemaster ng ruta, nagpadala ng armadong paratrooper sa pangunahing target at walang tunay na laban. Habang frustrated ang mga lokal na opisyal at may protesta, agad kinontrol ng sundalong Amerikano ang transport hub ng isla. Nag-utos ang komander na pumasok ang dagdag na puwersa. 12 oras. Umalis ang Arleigh Burke-class destroyer mula sa Carrier Strike Group sa timog baybayin ng isla at sinamahan ang mga amphibious dock at landing craft papuntang Nuuk. Pagdating nila, tumungo sa Greenland ang mga hovercraft na may marine at Arctic na sasakyan. Kinuha ng mga tauhan ng United States ang kontrol sa pantalan, malamang na hindi na kailangang magpaputok ng kahit isang bala. Pinipigilan ng hukbong dagat ng United States ang sinumang makialam sa kanilang operasyon sa karatig na tubig. Sinisikap nilang isara ang Greenland-Iceland-United Kingdom Gap, bahagi ng dagat sa pagitan ng Greenland, Iceland at United Kingdom. Estratehikong choke point ito na maaaring maghiwalay sa Norwegian at North Seas mula sa Atlantic at magbitag sa sinumang susubok tumagos. Ang mga bansang Scandinavian na nasa NATO at ang Russia ay nasa kabilang panig ng gap. Ayaw ng United States na may kaaway na makapasok habang sinisiguro nila ang isla. Nag-iikot ang mga eroplano at barkong nagbabantay sa himpapawid at dagat para maghanap ng kahina-hinalang aktibidad. Ang Virginia-class submarino ay lumulubog sa pinakamalalim na bahagi ng Atlantic Ocean gamit ang makabagong sonar technology. Para pigilan ang anumang Russian submarino o unit na lumapit, ang naval blockade ay magbibigay ng oras at kalayaan sa United States Forces para tapusin ang misyon. Depende ito sa reaksyon ng ibang bansa na siyang pinakamapanganib. Araw-dalawa nagtipon ang mga lider ng NATO para talakayin ang susunod na hakbang. Ipinatupad ng Denmark ang Artikulo 5 ng North Atlantic Treaty, habang malinaw na sinasabi ng Artikulo 5 na ang anumang pag-atake sa isang miyembro ay ituturing na pag-atake sa buong alyansa. Wala pang naging sitwasyon na katulad nito noon, at dahil walang president na maaaring pagbatayan, nahihirapan ang mga lider na magkasundo kung paano tutugon. May ilan na handang magdala ng armas at puwersa militar para ipagtanggol ang Greenland at Denmark bilang pagtupad sa pangako sa alyansa. May nagsasabing tiyak na aatake ang militar sa Amerika kapag ginawa nila ito. Iba't ibang anyo ng kamatayan dahil sa lakas ng sandatahang lakas ng United States. Kahit sino manalo, binabago ng argumentong ito ang lahat. May pinakamalaking budget militar, 1.3 milyong aktibong sundalo, pinakamakapangyarihang air power, at isa sa pinakamalalaking hukbong dagat, taglay ng United States hindi lang lakas kundi katiyakan dahil sa kakayahan, abot at bilis. Hindi lang basta superpower ang Estados Unidos. Ito ang pinakamalakas na makinaryang militar na nakita ng mundo. Walang ibang bansa sa NATO ang malapit dito. Ang Denmark na unang kumilos laban sa United States ay ika-45 sa Global Firepower Rankings ng pinakamalalakas na militar sa mundo. Sa 21,000 aktibong tauhan at 12,000 reserba, maliit ang kanilang hukbo kumpara sa Amerika. Ang kanilang Air Force ay binubuo lamang ng halos
100 na kagamitan, samantalang ang kanilang naval force ay halos hindi mo maramdaman na binubuo lang ng kakaunting frigate, patrol vessel at mga barkong panlaban sa mga mina. Ang Danish Land Force din ay walang laban sa isang kalabang kasing laki ng Amerika dahil meron lang silang ilang dosenang tangke sa kabuuan. Hindi humihingi ng tulong ang Denmark kundi hinihingi talaga nila ito. Kailangan nito ang suporta ng maraming kaalyado sa NATO na kadalasan ay may mas malalakas at seryosong puwersang militar. Ang United Kingdom ay ika-8 at Pransya ay ika-6 sa Global Firepower Rankings. Handa rin sa labanan ang Alemanya, Italia, Turkey, Espanya at Poland. Kung paisa-isa, maliit ang laban ng mga bansang ito sa United States. Kahit magkaisa sila, hirap pa rin silang tapatan ang pinakamalakas na militar sa mundo. May potensyal silang magdulot ng matinding pinsala o pigilan ang agresyon ng Amerika sa lugar. Gayunpaman, wala sa mga bansang ito ang nais makipagsagupaan na maglalagay sa panganib ng buhay at maaaring magdulot ng mas malaki at hindi na mababalikang sitwasyon. Nagkasundo silang gumamit ng sistemang pang-ekonomiya para dagdagan ang presyon sa United States at himukin ang pamunuan nitong muling pag-isipan ang mga hakbang nila. Nagbanta ang mga lider ng Europa na sirain ang mga kasunduan sa kalakalan kasama ang Amerika, magpataw ng taripa sa mga produkto at serbisyo ng Amerika at paalisin ang mga negosyong Amerikano mula sa kanilang mga teritoryo. Nagbanta rin silang i-freeze ang mga ari-arian ng Amerika, tulad ng 3.6 trilyong dolyar na United States Treasuries na hawak ng Europa, na 40% ng lahat ng dayuhang pag-aari ng Amerika. Samantala, magre-react ang mga mambabatas, lider at lokal na populasyon sa sitwasyon sa ibang panig ng mundo. Pabago-bago ang merkado, may protesta sa kalsada at nahahati ang opinyon sa mga aksyon ng Amerika. May ilan na nagsasabing ang pagsakop sa Greenland ay para sa ikabubuti ng bansa, habang ang iba naman ay nagpapahayag ng matinding galit at panghihinayang sa isang hakbang na maaaring tuluyang sumira sa NATO. Naguluhan at natakot ang mundo habang nagdadalawang isip ang 31 kinatawan ng NATO sa susunod nilang hakbang. Habang nagtatalo sila, pinalalakas ng United States ang kontrol. Sina Rusya at China, malalaking karibal ng Amerika, ay sinasamantala ito para sa sarili nilang kapakinabangan. Kinokondena nila ang mga aksyon ng Amerika at nananawagan ng mabibigat na parusa at iba pang kaparusahan laban sa Estados Unidos. Gusto nilang palakasin ang kanilang geopolitikal na posisyon sa abot ng kanilang makakaya. Pansamantalang napapakinabangan ng United States ang kawalang katiyakan ng NATO at ang pag-aatubili ng mga pinuno ng mundo. Sinasamantala ang pagkakataon upang itulak pa at patatagin ang kanilang posisyon sa isla. Handa itong harapin ang aksyong militar mula sa mga kaalyado. Araw 7. Sa pagtatapos ng unang linggo, kontrolado na ng United States ang lahat ng pangunahing transportasyon, kasama ang mga pantalan at paliparan. Patuloy nitong pinapalakas ang presensya sa kabisera at tinatamasa ang dominasyon sa himpapawid dahil sa matibay na naval blockade sa isla. Dito nagsimulang maging mahirap ang lahat dahil iba ang Greenland sa mga lugar na napuntahan ng militar ng United States noon. Malamig ito, hindi kaaya-aya, at kulang sa infrastruktura at transportasyon kumpara sa ibang lugar. Walang maayos na network ng mga highway sa Greenland na nag-uugnay sa lahat ng bagay. Walang madadaling ruta ng supply. Walang mabilis na paggalaw sa lupa. Magkakalayo ang mga bayan, nahihirapan silang tawirin dahil sa malalayong distansya at malalawak na lupain. Pinapawi ng ice field ang snowstorm na biglang nagbabago ng panahon at posibleng lamunin ang sasakyan, patigilin ang biyahe at gawing delikado ang simpleng paglalakbay. Iyan ang problema. Kahit malakas ang puwersa ng United States, hirap pa rin ang mga unit nilang mabilis kumilos, kontrolin ang mga bayan at infrastruktura, at buuin ang kinakailangang linya ng supply para sa okupasyon. Halos imposibleng makatawid ng ligtas ang mabibigat na tangke at armored na sasakyan sa nagyeyelong teritoryo. Kaya napilitang gumamit ang United States ng alternatibong paraan tulad ng pag-airlift ng M10 Bukkers at Strykers sa mahahalagang lugar. Upang magtatag ng depensibong zona at patatagin ang posisyon, libu-libong eksperto sa combat construction ng Navy Combat Battalion of Seabees ang ipinapadala sa isla. Mabilis nilang tinatayo ang mga infrastruktura ng Amerika. Inatasan silang palawakin ang dating base militar ng Amerika, ang Bitufik Space Base, sa hilagang kanlurang baybayin ng teritoryo. Ginawa itong multi-domain center para sa fighter jet, missile defense, at iba pang mahahalagang gamit ng militar. Pinapalawak ng construction crew ang dual-use na daungan ng Greenland
at naglalagay ng infrastruktura para sa mga destroyer, submarino at ibang sasakyang pandagat ng United States Navy. Pinapalakas ang pier, itinatayo ang pasilidad at nilalagyan ng imbakan ang baybayin. Hindi lang pagbabago ito, kundi kontrol. Ang mga daungan sa Greenland ay solusyon sa lohistika, nagbibigay ng tuloy-tuloy na daluyan para sa tropa. Diretsyong pinapadala mula United States sa isla ang gasolina, kagamitan at supply kaya nagiging permanenteng base ang isla. Malaking hamon ito sa lahat at walang madaling opsyon. Linggo dalawa agad, kumikilos ang United States para kontrolin ang isla. Malakas ang hamon ng kalikasan at mahina ang infrastruktura, ngunit kontrolado pa. Ang susunod na problema ay hindi na lohistika, kundi tao na ang hamon. Maliit man ang populasyon ng Greenland, pero sila ay masigasig. Malaki ang pagmamalaki ng mga tao dito sa kanilang lupain at sa kanilang pagkakakilanlang kultural. Kadalasan, ayaw ng mga tao sa puwersang biglang sasakop at kukontrol sa kanilang lungsod at lupa. Hindi agad marahas tumugon ang mga taga-Greenland, hindi rin militar ang tugon nila. Wala silang armas o kagamitan laban sa United States, pero hindi ibig sabihin nito na wala silang kapangyarihan. Kahit walang hukbo, napapabagal at napapamahal pa rin nila ang plano ng Amerika. Nagwewelga ang lokal na kawani at tumatangging sumunod sa mananakop. Ipinaparamdam ng mga nagpoprotesta ang kanilang presensya sa mga bayan at lungsod. Kaya nahihirapan ang pamahalaan ang malawak na teritoryo sa Arctic. Sa mga Amerikanong opisyal, mabagal, mahirap at magastos ang okupasyon. Tumatampok ang balita ng pananakop sa pandaigdigang headline. Matindi ang dagok sa kredibilidad ng Amerika at maraming nakikiramay sa Greenland. Unti-unting nabibiyak ang NATO matapos di agad makapagdesisyon. Ipinapakita ng mga lider ang pagkakaisa sa publiko. Pero sa likod ng saradong pinto, puro bangayan at pagtatalo at alam nilang hindi na sila nagkakaisa. Ang mga pangunahing miyembro ng alyansa ay nagbabanta ng mas mabibigat na ekonomikong parusa sa United States maliban kung ititigil ang pananakop. Ang malalapit na kaalyado ng Amerika tulad ng United Kingdom ay nagbanta ng mga bagay na di maiisip ilang linggo lang ang nakalipas. Itigil ang kooperasyon at diplomatikong ugnayan sa Washington. Pag-isipan ang pagbabahagi ng impormasyon at idulog ang United States sa internasyonal na hukuman. May ilang bansa na planong magpadala ng tropa o kagamitan sa Greenland. Nagsisimulang gumuho ang pandaigdigang alyansa at nagbago na ang geopolitika para sa mga susunod na henerasyon. Sa puntong ito, nahaharap ang Amerika sa huling pagkakataon at may mahalagang desisyon na kailangang gawin. Linggo 3. Sa Greenland, agad nagsimulang palawakin ng United States Cruise ang mga daungan. Patibayin ang paliparan, i-upgrade ang kalsada at magtayo ng bagong pasilidad para gamitin at kontrolin ang isla. Bawat bagong gusali ay nagpapakita ng layuning gawing permanente ang kalamangan ng estratehikong lokasyon ng Greenland. Ang mayamang likas na yaman ay isang bagay na maaaring kunin, kontrolin at pagkakitaan ng Amerika bago pa man ito mapigilan ng iba. Unang buwan. Nagsisimula ng mag-operate ang mga Amerikanong kumpanya ng pagmimina sa isla. Dumarami ang tauhan ng United States sa teritoryo mula daan-daan hanggang libo-libo. Humarap ang pamunuan ng United States sa legal, logistical na hamon at dumaraming presyon sa loob at labas ng bansa habang dumarami rin ang mga bagong problema. Ang paghawak sa Greenland ay hindi lang pagsakop, kundi kasama ang pamamahala, seguridad ng malawak na lupa, kaayusan sa magkakahiwalay na bayan at proteksyon ng infrastrukturang lantad sa matinding panahon, distansya at sabotahe. Dapat ding tiyakin ng United States ang pagkain, init, medikal na suporta at transportasyon para sa mga sibilyan. Kapag bumagsak ang sistemang iyon, lalala ang pagkawala ng kontrol at posibleng maging makataong sakuna na mapapanood ng buong mundo ng live. Ang international na pag-iisa ay nagpapahirap sa mga linya ng supply at ang mga gastos ng operasyon ay nanganganib na lumampas sa mga paunang tantiya. Patuloy lumaban ang mga taga-Greenland sa loob ng mga taon matapos ang pananakop at hindi nila tinanggap ang mga hinihingi o autoridad ng Amerika. Patuloy tumaas ang gastos, komplikado ang lohistika at okupasyon. Dalawang opsyon ang United States, magmatigas o humanap ng paraan palabas. Sa huli, nagbago ng direksyon ang Washington. Imbes magmatigas, pinili ng United States ang negosasyon para mapababa ang tensyon. Nakipag-ugnayan sila sa mga kasosyo at NATO para maiwasan ang krisis. Mukhang hindi ito pag-atras, kundi palitan lang. Bahagyang pag-atras ng tropa kapalit ng mas matibay na kontrol sa yaman ng Greenland, karapatang magtayo ng base at mga kasunduang pangseguridad. Kahit ano paman,
Ang mismong pananakop ay halos walang nakakasalubong na paglaban mula sa militar. Ang totoong laban ay kasunod nito dahil hindi basta nawawala ang mga epekto. Ang pandaigdigang reputasyon ng Amerika ay tinamaan at maaaring hindi na tuluyang makabawi. Ang mga alyansang inabot ng henerasyon para buuin ay nagsisimulang mabasag o tuluyang bumagsak at sa kawalan ng kapangyarihan. Sinusamantala ng Rusya at China ang pagkakataon at pinalalawak ang impluensya habang humihina ang kredibilidad ng Washington. Ang nagsimula bilang isang mabilis na operasyon sa Arctic ay maaaring magtapos bilang isang mas malaki pang pangyayari, ang pinakamapanganib na pandaigdigang krisis mula noong Cold War. Panoorin kung bakit ang pag-alis ng United States of America sa NATO ay posibleng magdulot ng ikatlong digmaang pandaigdig o i-click ang video na ito.